makapaniwala si Teresa habang nakatingin sa kinatatayuan ng mga paa. Halos hindi siya nakahinga sa naramdamang lula nang bumulusok sa hukay, ngunit nakalapat ang mga paa niya sa binagsakan. Mabilis niyang tiningala ang pinanggalingan. Gulat na gulat pa rin siya nang matuklasang wala doong butas. Hawak pa rin siya ni Antonio. Animo nakapagkitna ang kamay nito sa pupulsuhan niya. Ito ba ang impyerno? Anas niya habang iginagala ang paningin. Inagaw ng kuryosidad ang isip at pansamantalang nakalimutan ang sitwasyong pinagdaraanan. Nagpatianod siya sa paghila ni Antonio. Inihakbang ang mga paa sa direksyong tinatahak nito. Napukaw ang atensyon niya ng mahabang pila ng mga tao. Kaluluwa ang mga ito? Mahina pa rin niyang sabi. Tinignan niya si Antonio. Nagulat siya nang makitang nakatingin din pala ito sa kanya. Naigtad siya nang mula sa likuran nito, sumungaw ang babaeng nagpakilalang Lilith, ngunit nasa anyo ni Mildred. Gusto mo bang malaman kung ano ang nasa unahan ng mahabang pilang yan, ha, Teresa? Nakangisi at mapanukso nitong tanong. Muli niyang ipinaling ang tingin sa mahabang pila. Ang nasa unahan ng pilang yan, pambibitin nitong sabi, sabay turo sa gawi ng mahabang pila. Wala, dugtong nito, at saka sinunda ng malakas na pagtawa. Walang kahit ano sa unahan ng pilang iyan, Teresa. Kapag nakarating na sila sa unahan, babalik lang uli sila sa hulihan. Natatawa pa rin nitong sabi. Napanganga si Teresa sa narinig. Napakahaba ng pila. Halos tila langgam na lang sa paningin ang naroon sa bandang unahan. Pumipila ang mga ito para sa wala. Hindi naikaila sa itsura niya ang pagtataka at pagkadismaya. Ganyan kayong mga tao, Teresa. Ang gusto nyo, makuha ang lahat ng nais sa madaling panahon. Ayaw ng pumipila at lalong ayaw ng pinaghihintay. Habang panahon ng mananatili sa pagpila ang mga kaluluwang yan. Walang hanggan, walang katapusan. Anito, at saka muling humalakhak. Nagmistulang tubig sa umaagos na sapa ang pakiramdam ni Teresa. Nagpatianod na lang sa mga kasama. Naglalakad habang napapaisip kung ano-ano pa ang matutuklasan sa lugar na napuntahan. Ilang sandali pa ay natanaw naman niya ang mga lalaking may pasan-pasang malalaking supot. Lalo pa siyang nagulat nang lumakad ang mga ito patungo sa napakakitid na daan na waring tumutulay. Napailing siya. Hindi man siya ang naglalakad doon, ay napapaisip na siya kung paano makararating sa dulo. Singlapad lamang ng palad ang tinatawiran ng mga ito. Bukod doon, mayroon pang kung anong malalapot na likidong nakakalat. Hirap na hirap sa pagbalanse ang mga tumatawid na ang karamihan ay nadudulas pa. Naigtad siya nang magkakasunod mahulog ang mga tumutulay kasunod ang nakapangingilabot na tilian. At lalong nandilat ang kanyang mga mata nang matuklasan ang binabagsakan ng mga ito. Nahuhulog ang mga ito sa tila ilog kung saan langis na kumukulo ang nagsisilbing tubig. Napaatras siya sa panghihilakbot. Sila ang mga kaluluwang ganid sa salapi at material na bagay, mga taong handang ipagkanulo ang sariling dugo at laman para sa pera. Nakangising sabi ni Lilith. Mariin niyang ipinikit ang mga mata na animo sa pamamagitan nun ay mababawasan ang panaghoy na naririnig. Hinila siya ni Antonio. Sa pagkakataong iyon, ibig niyang matuwa.
Hindi niya kayang tignan at pakinggan ang paghihirap ng mga kaluluwang mistulang pinaglalaruan. Muli siyang nagpatianod sa nakahawak sa kanya. Naparaan sila sa mga babaeng nagpapalahaw ng iyak. Halos mapuno ng ingay ang tenga niya. Halos mabingi sa malalakas na pagdaing. Hindi niya magawang tignan ang ginagawa sa mga ito. Parang mga iniihaw na baboy na tinatalupan ng balat. Napaatras siya nang isa sa mga ito ay biglang tumakbo palapit sa kanya. Hubot-hubad at namamaga ang ilang bahagi ng katawang nabalatan. Hindi na niya namalayang umaagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Tulungan mo ko! Iligtas mo ko! Pagmamakaawa nito sa kanya. Nalito siya. Hindi alam ang gagawin. Magkasabay pa silang nagulat nang lumago sa dibdib nito ang sibat na tumama sa likod. Lumapit ang nagpapahirap dito at walang ingat na inangat ang katawan nito at muling inilagay sa malaking batong umuusok sa init. Nagsisigaw uli ito, ganun din ang mga babaeng kasamang naroon. Napakaganda nilang tignan, hindi ba Teresa? Sila lang naman ang mga babaeng nakikiapid sa may mga asawa. Agaw ni Lilith sa atensyon niya at saka muling naglakad na tila walang nangyari. Hindi na niya nagawang ilakad ang mga paa. Bumabaliktad ang sikmura niya dahil sa masangsang na amoy ng mga katawang nasusunog. Nang hihina siya sa tindi ng kilabot. Ngunit hindi pumayag si Antonio. Mahigpit nitong dinakot ang kanyang buhok, hinila at saka nagpatuloy sa paglakad. Halos mabakbak ang anit niya. Wala siyang nagawa kundi ihakbang ang mga paa. Samantala, sa silid na kinaroroonan ng katawan ni Teresa, nadagdagan ang pagtataka ni na Victor at David nang makita ang lapnos sa pisngi ni Teresa. Batid nilang hindi pangkaraniwan ang kondisyon ng dalaga at hindi nila alam kung ano ang gagawin upang ito ay gamutin. Sisikapin na lang nilang huwag na iyong lumalapa. Gagawan nila ng paraan kahit pansamantala lamang. Humanap si David ng mailulunas sa lapnos sa balat ni Teresa, habang si Victor na naiwan ay nagbabantay at nagbabaka sakali uli itong gisingin. Paulit-ulit tinatawag ang pangalan ng dalaga sa kinaroroonan ni Teresa. Natigilan ng dalaga nang maulinigan ang tumatawag sa kanya. Victor, bulong niya, at saka nilinga ang pinanggagalingan ng tinig. Ngunit humarang ang nagbabagang mga mata at nanlilisik na tingin ni Antonio. Marahas uli siyang hinila at nang tangkain uli niyang ipaling ang muka sa nauulinigang tumatawag sa kanya, dinakot uli nito ang kanyang buhok at hinila. Muli siyang kinaladkad at pilit pinasunod sa paghakbang na ginagawa. Nakagat niya ang pang-ibabang labi nang makita ang mga kaluluwang pinarurusahan habang walang tigil sa pagtili at pagtangis. Nagpipilit ang mga itong gumapang palayo, ngunit nakakawit agad ng malalaki at matatalas na patalim na hawak ng mga nagpapahirap at nakakaladkad pabalik. Tinakpan niya ang sariling bibig upang mapigilan ang tunog na nililika ng kanyang pag-iyak. Natawa si Lilith sa reaksyon niya. Hindi mo sila dapat kaawaan, Teresa. Paulit-ulit silang pumatay ng kapwa-tao noong nabubuhay pa. Nagnakaw sila at nanggahasa. Seryosong sabi ni Antonio. Nilinga niya si Antonio na nariwa ang sinakripisyo nito para sa kanya. Hindi ito nararapat sa lugar na kinaroroonan nila. Hindi ito masama upang mabilanggo
sa kasuklam-suklam na lugar. Walang patid ang pagdaloy ng luha sa magkabila niyang pisngi. Dala ng nararamdaman, otomatikong umangat ang isa niyang kamay. Dinama ang pisngi nito. Napaso siya. Alam niyang tuluyang malalapnos ang kanyang balat. Ngunit pinanatili niya ang palad sa pisngi nito at bahagya iyong hinaplos. Kasalanan ko ang lahat, Antonio. Patawarin mo ko. Ang pagsusugpong ng kanilang mga mata ay naputol nang magsalita si Lilith. Nakangising tong inalis ang kamay niya sa pisngi ni Antonio. Bagaman nakangisi, ay halos magliyab sa galit ang mga matang nakatitig sa kanya. Narito na tayo, Teresa. Winika nito at saka yumakap sa batok ni Antonio at mapusok na hinalikan nang hindi inaalis ang pagkakatitig sa kanya. Inihahatid ang mensaheng, ito na ang may-ari sa binata at hindi siya. Kasunod nun ang dahan-dahang pagbukas ng malapad na pinto sa kanilang harapan. Walang kasing dilim ang lugar na nasa loob kung saan maririnig ang tunog ng nagkikiskisang mga kadenang waring hinihila. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kailangan niyang makatakas. Pabigla niyang ipinilig ang kamay. Nakakawala siya sa nakahawak at saka tumakbo palayo. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang ay napigilan na ng makapal na kadenang pumulupot sa kanyang leeg. Nasakal siya at nahirapang huminga. Ibinuka niya ang bibig upang sumagap ng hangin. Ngunit biglang pumasok sa loob ang talim ng kawit at tumagos sa kanyang kanang pisngi. At saka pakaladkad siyang nahila hanggang makapasok sa isang silid. Mula doon, ilang kadena pa ang pumulupot sa kanya. At ang bawat kawit ay bumaon sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Pagkaraay, marahas na namang hinila paangat upang maisabit sa kung saan. Lalong bumaon sa laman niya ang mga kawit. Nagtitili siya sa sobrang sakit, lalo na nang dahan-dahang bumabaon sa kanyang leeg ang pinakamalaki at malapad na kawit. Victor, tulungan mo ko, anas niya, bago tuluyang nawala ng malay. Samantala sa kastilyo, natigilan si Victor nang mapansing may likidong umaagos mula sa mga mata ni Teresa. Umiiyak ang dalaga. Nabuhayan siya ng loob, nagkaroon ng pag-asa. Ngunit, agad yung napalitan ng pagkagimbal si Teresa. Dugo ang iniluluha.